Buksan po natin ang ating Biblia sa Romans chapter 14 verse 1 to 5. Nandito na po tayo sa portion ng salita ng Panginoon na kung tutuusin ay non-essential. Pero kahit ito ay non-essential, nakakapag-create po ng tension sa loob ng iglesia. Itong patungkol sa mga bagay ng Christian liberty. Pero kailangan po natin itong aralin dahil unang-una, mahabang chapter po ang iginugugol ni Apostle Paul. Meaning to say, importante ito. Kung hindi natin ito ma-handle po ng maayos, ay maaaring ang iglesia po ay magkakaroon po ng tension and discord and disharmony. So buksan po natin ang ating Biblia sa Romans chapter 14 verse 1 hanggang sa verse 5. Ang sabi po dito, ngunit ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang mag-away tungkol sa mga kuro-kuro. May taong naniniwala na makakain ang lahat ng mga bagay, ngunit ang mahina ay kumakain ng mga gulay. Huwag hamakin ng kumakain ang hindi kumakain, at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain, sapagkat sila'y tinanggap ng Diyos. Sino kang humahatol sa alipin ng iba? Sa kanyang sariling Panginoon, siya ay tatayo o mabubuwal, subalit siya ay patatayuin sapagkat magagawa ng Panginoon na siya ay tumayo. May taong nagpapahalaga sa isang araw ng higit kaysa iba, ngunit may iba namang nagpapahalaga sa bawat araw. Hayaang mapanatag ang bawat tao sa kanyang sariling pag-iisip. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. At katulad ng sinabi ko po kanina, nandito na po tayo sa bagong seksyon ng liham ni Pablo sa Romans at ang bagong seksyon na ito ay mag-uumpisa sa chapter 14 verse 1 at ito ay tutuloy hanggang sa chapter 15 verse 13. Ganito po kahaba ang iginugugol ni Pablo para sa usapin ng Christian liberty. Now remember that the first 11 chapters of the epistle to the Romans ay tumatalakay chiefly with doctrinal issues. Doctrine po ang first 11 chapters. And then beginning with chapter 12, kinakonsider po ni Pablo ang application ng doctrine practically. Sapagkat ang doktrina ay wala pong kabuluhan if it doesn't affect your life. Ang doktrina ay wala pong kabuluhan kung hindi po nakakaapekto ito sa iyong buhay. Now sa chapter 12, in-address po ni Pablo ang usapin patungkol sa sanctification, kabanalan, and the importance of the church in this progressive work of growth. Wala pong sanctification na mangyayari na hiwalay sa mga kapatiran at hiwalay sa iglesia. So ini-stress po ni Pablo sa chapter 12 ang ating katungkulan upang ibigin ang bawat isa. Ini-stress din sa chapter 12 kung paano natin gamitin ang mga kaloob na ibinigay ng Panginoon sa atin sa pagpapatibay ng community of faith at kung paano tayo mag-behave sa harapan ng bawat isa in brotherly love. And then, dinescribe din ni Apostle Paul ang pag-ibig na ito na nag-i-involve sa pag-ibig sa ating mga kaaway at hindi daw tayo maghihiganti sa mga tao na gumagawa sa atin ng masama. Well, that's chapter 12. Sa chapter 13 po, mga kapatid, mga kaibigan, nilalarawan po ni Apostle Paul ang ating conduct toward another in civil matters. Diba sa government, ang pag-ibig po ay nakakaapekto din sa ating pagtugon sa mga tao na nasa katungkulan sa gobyerno. And then, dinidescribe po ni Pablo na tayo po ay may utang sa bawat isa. Hindi po pera, kundi utang ng pag-ibig. Because love is the fulfillment of the law. I'm just refreshing you sa dalawang chapters na may practical applications so far. At kinukonclude po ni Apostle Paul ang chapter 13 sa pamamagitan ng pagbigay sa atin ng paalala that our time here on earth is short. Every minute ay dapat nating igugugol para sa kaluwalhatian ng Diyos in the light of our hope of eternity. Now sa pagdako po natin ngayon sa chapter 14, kahit ito ay bagong section po
Hindi naman po ito hiwalay sa mga naunang dalawang chapters, mga kapatid. Dahil tinatalakay pa rin ni Pablo dito ang mga practical matters. Mini-maintain pa rin ni Pablo ang focus sa ating behavior. At sumusulat pa rin si Pablo nito sa backdrop po ng pag-ibig, Christian love. At dinidescribe po ni Pablo ang pag-ibig natin sa isa't isa in matters of conscience. Conscience po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. At meron pong tatlong bagay ang ating tatalakayin. Una, the context. Ang konteksto po ng Romans chapter 14 hanggang sa chapter 15 verse 13. Pangalawa, the issue of liberty, particularly doon po sa church at Rome. The issue of liberty. Dalawa kasi, puro letter D. Diet and days. Diba? Diet and days. Binigay naman po ang background. At pangatlo, the present danger for any church. Ibig sabihin, sinulat ito sa Bible dahil ang anumang iglesia ay humaharap po sa danger kung hindi po ma-handle ng maayos ang pagkakaiba-iba when it comes to things pertaining to our conscience. At naway tulungan tayo ng ating Panginoon sa ating pag-aaral sa umagang ito. Let us pray. O aming Diyos, inaamin po namin na napaka-feeble ng isipan at damdamin ng tao to the point na itong mga bagay na ito na walang kinalaman sa kaligtasan ay nagkukos ng division, honestly speaking, sa mga churches. Hindi na po mabilang ng mga churches ang nadidivide on issues of Christian liberty and matters of conscience. Kaya tulungan ninyo kami, o aming Panginoon, na mag-focus po kami kung ano ba talaga ang pinakakarne ng pananampalatayang Kristiyano at handa po kaming magparaya sa mga bagay na merong kinalaman sa Christian liberty at sa aming konsensya. Tulungan ninyo kami, O Diyos. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. The context. Ang konteksto po ng Romans chapter 14 hanggang sa chapter 15 verse 13 ay matatagpuan po sa verse 2 at saka sa verse 5. Ito po yung konteksto. Una, merong isang tao na naniniwala na maaari niyang kainin ang anumang pagkain. Merong mga naniniwala na meron siyang kalayaan na kumain kahit anumang pagkain. Pero merong isang tao na naniniwala na dapat gulay lang. Hindi kakain ng karne. Dapat gulay lang. Dapat istrikto tayo sa dietary restriction of eating vegetables alone. Now, pangalawa, sa verse 5, may isang tao na naniniwala na ang isang araw ay mas banal pa kaysa sa iba. Hindi po ito Sabbath ang pinag-uusapan natin. Ang Sabbath ay moral law of God. Hindi na po yan dispute. This talks about the Jewish festivities and Jewish holidays. Kung ipapangilin pa ba ng mga Christians doon sa Rome. Remember, merong considerable Jewish population doon sa iglesia sa Rome. Hindi po Sabbath ang pinag-uusapan dito. Kaya yung mga anti-Sabbath, ito yung kino-quote nila, Romans chapter 14. That is dishonesty. That is taking the verse devoid of its context or out of context. So yun po. Ang pangpakiusap ni Pablo sa dalawang grupo na ito, di ba, diet and days issue. Nasa verse 3 at saka verse 5 ang pakiusap po ni Pablo. Meron siyang negative instruction na matatagpuan sa verse 3. Ang sabi dito, huwag hamakin ng kumakain ang hindi kumakain. Di ba? Yung mga taong naniniwala sa liberty na maaring kainin ang kahit anumang karne, may tendency na i-look down ang mga immature believers na takot kumain, meron na tayong liberty. So merong tendency na i-look down, i-belittle. Now, iba din ang attitude ng mga hindi kumakain. Kung ang kumakain ay despising ang kanilang attitude, ang hindi kumakain, judgmental. Magja-judge na kaagad na hindi Christian. Ang sabi dito, huwag hamakin ng kumakain ang hindi kumakain, at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain, sapagkat sila'y tinanggap ng Diyos. So you see, iba-iba po. One is judgmental, one is despising. Na parang tumataas ang kilay
at parang nagpapakita ng spiritual arrogance and spiritual superiority. Yun ang negative instruction na nasa verse 3. Ang positive instruction ay nasa verse 5. Ang sabi po ni Pablo dito, hayaang mapanatag ang bawat tao sa kaniyang sariling pag-iisip. Let everyone act according to his conviction. Convinced of what? Mapanatag patungkol sa ano? Hayaang mapanatag. Hindi po ang pagkain at pag-observe ng holidays ang pinaka-karne ng usaping ito. Ito po ay behavior natin na naniniwala tayo na kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. So, convinced of what? Let everyone be convinced in his own mind. Convinced of what? Convinced that his behavior is to the glory of God. Remember, ang kaluwalhatian ng Diyos ang iniisip ng dalawang panig, hindi yung gusto lang natin. Nakuha natin? Pagdating po sa Christian liberty, pagdating po sa usaping ito, ang dalawang grupo ay concerned sila na bigyang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang behavior. Kaya nga hindi sila kumakain ng karne dahil naniniwala sila that they can best glorify God by not eating meat. Takot sila eh. Baka sila ay magkasala, baka makakain sila ng bawal, ipinagbabawal. Now, yung mga tao din naniniwala that they could eat anything, ang kanilang concern ay para sa kaluwalhatian din ng Diyos. Because of the freedom and the liberty that God has given us, God is glorified when we enjoy that kind of freedom. So the focus of both parties is Godward, towards God. Hindi po sa pagkain at saka sa holiday ang mismo ang focus. Bakit natin ini-emphasize? Dahil marami pong mga tao na because of their carnal desire, ginagamit nila ang Christian liberty. Hindi naman para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ginagamit nila ang Christian liberty as an argument in order to satisfy their carnal desire. At siyempre, ang pinaka-hot issue ay ang alcoholism. Now, meron silang carnal desire for alcoholism, for intoxication. They use the Christian liberty in order to gratify their carnal desire. But remember, hindi po tayo nagfo-focus sa food and drink and observing holidays per se. We are focusing on whether we are convinced na ang ating behavior ay nakakapagbigay kaluguran sa ating Panginoon or hindi. So, Godward po ang ating focus, we have to remember. Dahil pwede talagang ma-abuse po ang Christian liberty. Kaya sa verse 6 po ng chapter 14, ang sabi dito, ang nagpapahalaga sa araw ay nagpapahalaga nito sa Panginoon. At ang kumakain ay kumakain para sa Panginoon. So you see, Godward po ang ating focus. We have to remember that. Now, ang iglesia po doon sa Roma ay Gentile church largely. Mga Gentiles, ibig sabihin, hindi po sila mga Hudyo. Hindi po sila kailanman nasa ilalim ng Jewish ceremonial law. At sila po ay nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo at nararamdaman nila that they had the full liberty to live outside of those former ordinances of the Old Covenant, including diets and days. Di ba, 2 letter D. Yun naman talaga ang pinaka-issue dito eh. Diet and days. So they were Gentile believers na kailanman ay hindi talaga sila nagkaroon ng Jewish background na particular sa mga diet and days. But apparently, doon po sa church sa Rome ay meron pong malaking segment ng converted Jewish people na na-convert into Christianity na kasama doon sa Roman Church. Lumabas na po sila sa Judaism. Pero bilang mga Hudyo, ay talagang nakaugat na sa kanila ang Jewish ceremonial laws. Mahalaga pa rin sa kanila yung mga pista, mga Jewish festivities, na naka-ingrained na po kasi sa kanila, hindi po basta-bastang mawawala po yun. Pati yung dietary laws, di ba, yung pagkain, bilang mga Hudyo, talagang malakas po, nasa dugo na nila yun. Kailangan kasing ilagay po natin ang ating sarili sa konteksto nitong mga early Jewish Christians. Now, noong sinulat po ni Pablo ang epistle to the Romans, nakatayo pa po ang temple sa Jerusalem. Nakuha natin? Nakatayo pa ang temple sa Jerusalem. So, kahit yung mga Jewish Christians, pumapasok pa rin sa literal na temple sa Jerusalem.
Nag-o-observe pa rin sila ng mga 3 o'clock prayer. Yung ganun. Andun pa rin, nakatayo pa ang templo sa Jerusalem. At meron pong dispute na sumusulpot concerning Jewish customs, kung mahalaga ba talaga ito sa life ng isang mananampalataya. Ito po ang ina-address sa pinakaunang council sa Jerusalem sa Acts chapter 15. Kung mahalaga pa ba itong circumcision, essential ba ito sa Christian faith, itong mga dietary rules and regulation, ito po yung ina-address sa first council doon sa Jerusalem. At wag po nating, this is now during the period of the New Covenant. Jesus Christ instituted the New Covenant in the upper room. This is the blood of the New Covenant, di ba? The New Covenant has already been inaugurated. Si Kristo ay umakyat na sa langit. Pero ang epekto ng Old Covenant, nabura ba kaagad? Hindi po nabura kaagad. We have to be charitable. Masasabi po natin that the Old Covenant was on the process of fading away. Hanggang sa lubusan po itong nabuwag noong na-destroy po ang Jerusalem noong AD 70. But at this moment, the Old Covenant, bagamat sa libro ng Panginoon ay wala na po, pero ang epekto pa po ng Old Covenant was still fading away. There was an overlap between the Old Covenant and the New Covenant. So noong na-destroy ang temple ng Jerusalem noong AD 70 at nawasak po ang Jerusalem, masasabi natin na binura na talaga ng Panginoon totally ang Judaism. But at this point, we have to be charitable. Now, bilang mga Hebrew Christians, nahihirapan po sila na basta-basta na lang talikuran itong mga dietary laws and regulations. Ibig sabihin, kakain sila ng baboy kaagad. For how many years naka-ingrained na sa kanilang sistema na bawal kainin ng baboy, and then all of the sudden kakain sila ng baboy? Di ba, ano bang attitude ni Peter? Nahirapan si Peter na tanggapin yun. Mga kapatid, basta-basta na lang bibitiwan yung mga piyesta, mga holidays. All of these things were very much part of their Jewish lives. Hindi po sila tumitingin sa mga bagay na ito upang kitain ang pabor ng Diyos para sa kanilang kaligtasan. Yes, itong mga Jewish Christians, hindi sila tumitingin sa mga bagay na ito upang kitain ang pabor para sa kanilang kaligtasan. Pero itong mga Jewish Christians na ito ay nagpa-practice pa rin ng mga bagay na ito dahil it was firmly ingrained in their Jewish system. Kahit si Pedro ay nahirapan man din. Acts chapter 10 verse 11 to 15. Kahit si Pedro ay nahirapan man din. Anong sabi dito? Acts chapter 10 verse 11 to 15. At nakita niyang bumukas ang langit at may isang bagay na bumababa tulad ng isang malapad na kumot na ibinababa sa lupa na nakabitin sa 4 na sulok. Naruroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa at ang mga gumagapang sa lupa at ang mga ibon sa himpapawid. Dumating sa kanya ang isang tinig, "Tumindig ka, Pedro. Magkatay ka at kumain." Subalit sinabi ni Pedro, "Hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanmay hindi ako kumakain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal." Muling dumating sa kanya ang tinig sa 2nd pagkakataon, "Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi." Nakuha natin? So yun po ang struggle ng mga Jewish Christians doon sa Rome. Now, meron bang struggle ang mga non-Jewish Christians pagdating sa dietary rules? Meron. Kasi nanggagaling din sila sa mga ritual ng paganismo. Sa mga temple nila, doon sa pagan temples, meron din silang mga karne na inaalay doon. Sa pagan temples, yun po ang issue sa church at Corinth. Di ba? Dietary issue pa rin, pero hindi po yung Jewish dietary rules and regulations, kundi yung mga pagan offerings doon sa temple. Ay di hamak na mas mura yung mga karne na inihandog doon sa templo, sa mga Diyos-Diyosan, at ibinibenta po doon sa palengke. Ang mga non-Jewish Christians may struggle na rin, kakainin ko ba itong karne na ito? Inalay na ito doon sa templo ng mga pagano. So, upang manigurado sila,
hindi na sila kakain ng karne. Di ba? In order to make sure, hindi na sila kakain ng karne. Upang makapanigurado din itong mga Jewish Christians, hindi na rin sila kakain ng karne altogether. Dahil sila ay gustong makapanigurado dahil takot po sila na magkasala laban sa Diyos. Now, whatever the identity of the group, talagang whether isang grupo ng church doon sa Roma ay naniniwala sa Christian liberty that they could eat anything without their conscience being defiled, or yung isang grupo ay naniniwala na dapat gulay lang ang kakainin. Baka naman ay ma-defile tayo dahil inalay na ito sa mga Diyos-Diyosan doon sa paganong templo. It was difficult for them to coexist inside the church at Rome na merong pag-ibig at harmony with one another. Bakit? Ang dalawang panig ay nagsisiraan sa isa't isa. Both sides were criticizing one another. Ano ang tendency ng mga nakakaunawa sa Christian liberty? Mga spiritually mature, intellectually mature, naunawaan talaga ang kalayaan natin kay Kristo. Their tendency was to despise the weak brothers. They belittled the weak brothers, and their tendency is to laugh at them, to brand them as immature and superstitious, makitid ang utak. Yun ang ginagawa ng mga naniniwala sa Christian liberty. Abay, ang kabilang panig din po yung mga weak. Yun ang sinasabi ng Bible. Yung mga kumakain ng gulay lamang, iba din ang kanilang issue. Hinahatulan po nila yung mga kapatid na kumakain ng karne. And they are very strong sa kanilang opinion. And they went as far as judging them. Hinahatulan nila at binabrand na hindi na Christian at hindi nakakalugod sa Panginoon ang kanilang ginagawa. So those who were strong at naunawaan nila ang kanilang kalayaan, they were looking down upon the weak as being superstitious and immature. Ang mga weak Christians na takot kumain ng anumang karne ay nagmamayabang din sila sa kanilang superior holiness. To the point na binabrand na nila yung mga merong liberty na hindi na Christian. Ang nakikita nila sa iba ay loose and carnal Christian. At naniniwala sila na sila ay inuusig because of their holy separation. So yun po ang nangyayari sa dalawang panig. Now sa ating Panginoong Hesukristo, sa totoo lang, tayo po ay merong kalayaan. At wala pong karapatan ang sino man na diktahan ang konsensya ng iba. Something na hindi talaga ipinag-uutos ng Diyos na i-bind natin ang konsensya ng iba. Kaya nga sa ating church covenant, bahagi po sa ating church covenant ay i-recognize po natin ang kalayaan ng ating kapatiran. Liberty of conscience in Christ at hindi sila hahatulan sa mga bagay na hindi malinaw na ipinag-uutos ng ating Diyos. Kasi kung malinaw na ipinag-uutos ng ating Diyos, ay wala nang diskusyon pa. Di ba? Kung malinaw na ipinagbabawal ang isang bagay, ay wala nang dapat pag-usapan pa. What is prohibited is really prohibited. What is permitted is really permitted. Pero pagdating sa mga non-essential things, pagdating sa mga indifferent things, na wala talagang specific command kung ipinagbabawal ba or hindi, ay hindi po natin maaring i-bind ang conscience ng sino man. So that's the first point. Yun po ang konteksto ng issue doon sa patungkol sa Christian liberty doon sa church at Rome. Pangalawa, the issue of liberty. Katulad ng sinabi ko po kanina, dalawang extreme lamang po ang maaring kahihinatnan ng mga kapatiran sa loob ng iglesia. Ang pinakaunang extreme po ang pinag-uusapan natin dito ha. Ang pinakaunang extreme na nanganganib ang mga Christians na mahulog doon is that pwede nating sabihing extreme license and extreme liberty. Meron pong mga tao na sumasalungat sila sa lahat ng uri ng rules and regulations. At ini-stress po nila ang importance of grace,
Ang biyaya naman ang minamagnify nila. And they stress na hindi na po tayo nasa ilalim ng batas. Ang theological term po nito ay antinomianism. Pero itong term na antinomianism, maingat din po tayong gawin ito, maingat tayong gamitin ito. Huwag po tayong basta-bastang mag-brand ng kanino man as antinomian. Sapagkat meron pong ibang mga tao na sincero talaga silang naniniwala na inabrogate na ng Panginoon ang moral law. Sincero sila na naniniwala that God has already abrogated the moral law in the new covenant or in the dispensation of grace. Hindi nila diminish ang pangangailangan na mamuhay tayo ng may kabanalan sa harapan ng Diyos, pero ang sukatan po nila ng kabanalan ay different standard. Hindi po ang moral law ng Diyos. And they call it the standard of Christ and the standard of the grace of God. So, sila po ay misguided, but at least sila po ay nagsusumikap na makapamuhay ng may kabanalan at bigyan ng kaluguran ng ating Diyos. They are just misguided because they do not treat the moral law as their standard of holiness. They sincerely believe that in the new covenant, God has already abrogated the moral law. So, hindi po tayo basta-bastang gumamit ng salitang antinomian in order to brand anybody. Pero meron talagang extreme libertine. Meron talagang ganun. They believe that they are already under grace at wala ng batas, wala ng mga rules. They have an underlying disdain for rules. At itong view na ito ay maaaring hahantong sa lantad na pagkakasala, gaya ng babala ni Pablo sa dalawang huling bersikulo ng Romans chapter 13. Romans chapter 13, verse 13 to 14. Delikado, nanganganib, nahahantong sa open sin ng Romans chapter 13, verse 13 and 14. Ang sabi dito, lumakad tayo ng maayos gaya ng sa araw, huwag sa kalayawan at sa paglalasing, huwag sa kalaswaan at sa kahalayan, huwag sa mga away at paninibugho, kundi isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. Okay? So yun po ang unang extreme. Extreme licentiousness. Extreme libertinism. Okay. Pangalawang extreme, iwasan nga talaga natin yung extreme eh. Pangalawang extreme, yun yung opposite side of the pendulum. Na ang tawag ni Martin Lloyd-Jones nito ay morbid scrupulosity. Morbid strictness, ang ibig sabihin. Extreme strictness, morbid. Baka galit ang Panginoon. Natatakot palagi, morbid. At itong mga taong ito ay nananatili yung extreme strict rules and regulations about how they think people should live. Hindi lang ang sarili ang kanilang iniisip, kundi talagang vocal sila sa kanilang opinion. They have strong opinions and freely share them with others. Now, itong second group na ito, dito po nag-focus si Pablo sa kanyang attention sa Romans chapter 14. Dahil napaka-metikuluso po nila with regard to their diet. They ate only vegetables. Napaka-metikuluso din nila when it comes to their observance of the holy days. And ang kanilang posisyon, mga kapatid, hindi naman po talaga 'yon ang issue. Ang issue po is napaka-vocal po nila sa kanilang opinion at nilo-look down po nila ang iba na hindi po nagko-conform sa standard ng kanilang pananaw. And those who knew better, yung mga nakakaunawa din sa Christian liberty, ang kanilang tendency is minamaliit po nila ang superstition nitong mga istriktong believers na ito as immature and weak. Now, it should be noted once again, mga kapatid, mga kaibigan, na wala po sa dalawang grupo ang nag-i-insist ng mga bagay-bagay bilang batayan ng kaligtasan. Hindi po kaligtasan ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan sa Book of Galatians, kaligtasan talaga. Di ba? Kaya nga si Pablo ay galit. Sa Book of Galatians, meron ng kinalaman sa kaligtasan.
dapat careful po tayo sa na i-distinguish po natin ang issue doon sa Galacia at doon po sa Roma. Sapagkat doon sa Galacia, may mga false teachers po na nakapag-infiltrate doon at itinuturo itong mga law na ito, itong mga diet and circumcision and ritual and ceremony, itinuturo bilang mahalagang bagay para sa kaligtasan. Kaya nga, mabilis si Apostle Paul na kinandem niya ang mga taga-Galacia. Galatians chapter 4 verse 10 to 11. Please turn there. Galatians chapter 4 verse 10 to 11. Ang sabi po dito, nangingilin kayo ng mga araw, mga buwan, mga panahon at mga taon. Ako'y natatakot na nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Talagang essential issue ito sa Book of Galatians. Although yung matter of dispute ay essentially the same. Diet and days. Pero iba po ang kalagayan ng Galatians. Galatians 1:8. Anong sabi ni Pablo dito? Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpain. Yon ang Galacia. Pero ang mga Christians po doon sa Roma, guilty po sila sa unbiblical strictness in non-essentials. Non-essentials. Hindi po kaligtasan ang pinag-uusapan, kundi yung pamumuhay natin upang malugod ang ating Panginoon. And they were very vocal. Vocal po ang mga stricto doon sa Roma. Vocal din po ang mga merong kalayaan, nakakaunawa sa Christian liberty. So, Paul is speaking of non-essentials. Ibig sabihin, ang pinag-uusapan po ni Pablo ay ang mga bagay na meron pong kinalaman sa ating konsensya. In terms of essentials, ay wala nang pag-uusapan pa ang Rome dahil nakakaunawa sila na ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. But in matters of non-essential, kinukorek po ni Pablo itong error at tinatawag ni Pablo sila bilang mga weak. So hindi neutral si Pablo. Alam po ni Pablo na yung mga takot kumain ng karne, alam ni Pablo na yung posisyon na yun ay weak. Hindi po neutral si Pablo. Paul knew that they were weak, na hindi nila naunawaan ang liberty that we have in the Lord Jesus Christ. They were not fully instructed in the faith. Ang sinasabi po dito sa verse 1, ngunit ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo. Mahina sa pananampalataya, weak in the faith. Pinaliwanag ko na po kanina ang difference ng weak in faith and weak in the faith. Now, we have to be sympathetic if we are weak in faith. Diba? May mga times na weak in faith. Kaya, Lord, help my unbelief. Ganun tayo eh. Pero weak in the faith, yung system of the Christian faith, when it comes to application, the Christian faith, weak itong mga istrikto na ito doon sa church at Rome. They were immature. At sinasabi po ni Apostle Paul na ito po ang aim po natin, na magkakaroon po tayo ng pagkakaisa when it comes to maturity in the faith. Ephesians chapter 4 verse 13. Ephesians chapter 4 verse 13. Ang sabi po dito, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. In other words, yung mga mahihinang mananampalataya doon sa Roma, they were lacking in knowledge. At kagaya ng sinabi ko kanina, problema din po ito sa mga mananampalataya doon sa Korinto on issue of eating meat offered to idols. Diba? 1 Corinthians chapter 8 verse 4. Ang sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 8 verse 4, kaya tungkol sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanlibutan at walang Diyos liban sa isa. So yung mga mature, nakaunawa sa Christian liberty, alam nila na maaari nilang kainin ang kahit anumang pagkain. Di ba? 1 Corinthians chapter 8 verse 7. Ang sabi dito,
Gayunman, hindi lahat ng mga tao ay nagtataglay ng kaalamang ito. Subalit ang ilan na hanggang ngayon ay namihasa sa Diyos-Diyosan ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyosan at ang kanilang budhi palibhasa'y mahina ay nadudungisan. So meron talaga silang struggle, mga kapatid, mga kaibigan. Nadudungisan ang kanilang binhi. Now, this it refers to their faith or belief. Whether sila ay namumuhay ng tama sa harapan ng Panginoon o hindi. Marami silang takot. Marami talaga silang takot. The problem at the Church of Rome is that itong mga weak Christians na ito ay hindi po nila itinuturing ang kanilang sarili bilang weak. Doon sa Church ng Rome, alam ni Pablo that they were weak, lacking in understanding and lacking in maturity. Ang problema, itong mga weak Christians na ito, hindi nila itinuturing ang kanilang sarili na weak. They really consider themselves as strong with their conviction. Ang problema din po, yung mga strong Christians sa Corinth, sa Rome, hindi sila kumikilos bilang strong na nagpaparaya at umuunawa, nagiging parang weak na rin sila dahil nag-react, nagalit. Di ba? So, parang nabaliktad po. Alam ni Pablo that they had a strong position, pero ang kanilang attitude ay parang weak na rin sila. Di ba? Nagagalit, nagpapasaring, na kung ano-anong sinasabi, hindi pinapakita ang understanding because they had a stronger position, and I will help this weak brother upang makarating sa pangunawa sa kung papaano tingnan ng mga bagay-bagay. So, they had a strong position, but their attitude was weak. On the other hand, the weak position, pero ang kanilang attitude, napaka-strong. Napaka-strong. Nabaliktad po. Kaya kailangan po nating unawain ang lahat ng mga bagay-bagay na ito nang naaayon sa malinaw na ipinahayag ng salita ng Diyos. Pangatlong punto, the present danger for any church. And that includes Herald of Grace Covenant Bible Church. Hindi po tayo exempted. Kailangan po talaga nating pag-aralan ang bagay na ito. Wala pa po akong sinasabi na conclusion sa mga bagay-bagay sa pagkain at sa pag-inom ng alak. Wala pa. Binibigay lang po natin yung konteksto and overall principle pagdating sa Christian liberty. Kaya abangan po natin. Huwag po tayong mainip at huwag po tayong masyadong magmadali. Now, delikado talaga ang mga churches kung hindi ito mahawakan ng maayos. Dahil bawat isa sa atin naniniwala po tayo that we are men and women of convictions. Meron po tayong mga strong position sa mga bagay-bagay. Now, unawain po natin na yung posisyon ng weaker brother, hindi po kathang-isip lang nila yun. Merong pinagbabatayan. Di ba? Merong Old Testament scriptures na pinagbabatayan. Merong biblical merit yun. Hindi nga lang nila naunawaan na sa bagong tipan ay meron na po tayong kalayaan kay Kristo. Hindi po sila nag-iimbento ng mga bagay-bagay because the Old Testament commanded strict adherence to dietary rules and regulations. Kahit yung mga galing sa mga pagan temples na kumakain ng karne na inalay doon, hindi po nila inimbento yun. Talagang alam nila that they offered those meat sa mga Diyos-Diyosan. Now, most strife in churches, hindi naman nag-i-involve sa mga essential doctrines eh. Most strife in churches, if you will read church history, ay talagang nag-i-involve sa mga bagay-bagay na wala pong specific warrant from the scriptures, whether bawal or hindi. We also need to note na hindi sinabi ni Pablo that you are wrong when you have that opinion or position. What is wrong is when you try to impose your position sa ibang mga tao. Now, kailangang sundin po natin kung ano po ang dinidikta ng ating konsensya, pero dapat din po nating unawain na ang ating konsensya ay dapat ma-informed. Kasi yung mga nakakaunawa ng Christian liberty doon sa Rome at saka sa Corinth, ang kanilang konsensya ay
Wala akong pakialam sa inyo. Basta meron akong liberty kay Christ. Wala silang pakialam kung meron na palang natitisod at nau-offend sa kanila. Dahil ang sarili lang nilang kagustuhan, I have the freedom and I will enjoy it. Kaya nga sinabi ni Apostle Paul, all things are lawful for me but not all things are beneficial. Why should I destroy the weaker brother just for the sake of food and drink? Di ba nakuha natin? So we have to carefully use our Christian liberty. Kaya nga may mga ilang nagtatanong sa akin ng mga bagay-bagay. Sabi ko sa kanila, I keep my Christian liberty for my personal consumption. Hindi maaaring gawin ko ang mga bagay-bagay and then I have to explain over and over again patungkol sa Christian liberty. At magiging ito na yung focus ng aking ministry instead of focusing on the proclamation of the gospel and sanctification. And doon na naagaw na ang aking pansin sa Christian liberty and I have to defend Christian liberty. Wag na. Diba? We understand our Christian liberty, yes. But we have to carefully use our Christian liberty kasi maaring sidetrack yan. Maaring sidetrack. Doon na nag-focus ang ministry mo sa Christian liberty. Doon na lahat na ng mga posts sa Facebook, lahat na ng mga talks, doon na nag-focus. Naagaw na ng non-essential. Imbis na ang pinaka-essential ministry ng ating church ay ang pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid, mga kaibigan. It's not wrong to have strong opinion on something. In fact, ini-encourage natin po yan na hindi po tayo weakling. We should be men and women of conviction. But what is wrong is the attitude sa posisyon na ating hinahawakan. We must be careful na mahawakan po natin ng maayos itong non-essential issues. Huwag hamakin ng kumakain ang hindi kumakain. At ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain. Nako, in the last hundreds of years ng Iglesia ng Panginoon, meron talagang version kung ano ba, King James only lang tayo? Or we could use another translation of the Bible. Meron talaga mga grupo na kinakandem ang gumagamit ng ESV na satanic. Dahil King James lang talaga. So, King James only believers. Ano pa? May mga dispute on the consumption of alcohol, of drink, beverage. Merong dispute kung okay ba na ang Christian ay mag-join ng pop dance. Pop dance. Ano yung pop dance na talagang ang daming mga memes sa Facebook na mga satanic daw. Nay-nay, ano yung nay-nay? Tapos yung may Christian na napasama doon sa hip-hop group ng tapos nakita ng isang Christian, wala na, iba na ang kanyang pakiramdam, compromiser, ma-attend ng pop dance. May mga churches talagang na-divide on issue of pop dance. Ano pa, watching TV or pumasok sa sinihan. Di ba, pastor, ang sinihan ay madilim. You should love the light. So dapat, nandun lang tayo sa liwanag. Sige, pumasok ka sa Robinsons na sinihan at hilingin mo sa Robinsons na ipailawan yung theater habang merong palabas. Or, gaano ba kahaba ang buhok ng mga lalaki? Ang daming mga churches na divide sa issue. Or, okay ba, pastor, na ang Christian ay maglaro ng solitaire sa computer? Di ba card yun? Di ba baraha yun, pastor? Grabe. Or, okay ba ang babae magpagupit ng buhok? Or, okay ba na mag-makeup? Na last Saturday, sa kasal ni Harry at saka ni Flor, nag-makeup po ang lahat. Dapat bang ihiwalay ang Sunday school ng mga bata or young people sa church? Meron talagang napaka-strong to the point na ang church po ay na-divide. Paul is addressing the weak and the strong. At para kay Pablo, alam talaga ni Pablo kung aling posisyon yung weak at aling posisyon yung strong. Pero hinahawakan po ni Pablo
ng merong grace, merong pag-ibig, merong pag-iingat ang dalawang panig. Mga kapatid, mga kaibigan, huwag iwasan ang panghahamak, huwag iwasan ang pagmamaliit, huwag iwasan ang pagpaparinig, huwag iwasan ang panghahamak, iwasan ang pagmamaliit, iwasan ang pagpapasaring, and at the same time, iwasan po ang panghahatol. Iwasan ang pagbrand na hindi ka Christian, compromiser ka. Hindi na nalulugod sa iyo ang Panginoon. So we must guard against allowing non-essentials to cause division. The key word is patience. And patience is one of the primary manifestations of God's character. Pinaliwanag ko na po sa kasal ni Hari yun. Patience. Ang patience po, kasi ang Panginoon ay pasensyoso sa bawat isa sa atin. It takes large measures of love and patience to prevent us from becoming harsh. Yung mga strong believers, nagiging harsh. Yung mga weak position, nagiging censorious. Uy, bawal yan. Censorious. It takes great wisdom and maturity kung hanggang kailan tayo magdodraw ng line. It takes great wisdom and maturity na i-reach out natin ang mga weak and strong without criticizing or condemning them. And ang maturity ay nangangailangan po ng kababaang loob. Kasi kung walang kababaang loob ang isang tao sa pagpapahayag ng kanyang posisyon, regardless of whether weak position yan or strong position, walang kababaang loob, spiritually immature pa rin. Intellectually, maaring na-grasp yung understanding. Pero ang attitude, walang kababaang loob, immature pa rin. So, ulitin ko po, disastrous po ito sa kahit anumang congregation kung hindi po ito mahawakan ng maayos. Doon sa Rome, everyone was critical of anybody. Both groups, kumbaga parehong dalawang panig, critical na sa isa't isa. There was disdain, and the weak were judging the mature. Kaya tinalakay po talaga ni Pablo ito. Kahaba-habang chapter po. Pero ano bang sinasabi? Ano ba ang pundasyon na ipinahayag na ni Pablo sa chapter 12 verse 18? Please turn there. Romans 12:18. Ang sabi po dito, kung maaari hanggang sa inyong makakaya, ay makipamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng mga tao. Romans chapter 14 verse 17. Grabe no, nagme-major sila sa mga non-essential issues ng food and drink. Yun na ang kumakain ng kanilang oras sa kanilang diskurso, discussion. Yun ang kumakain sa oras ng iglesia. Ano sabi ni Pablo dito? Romans 14:17. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang pagiging matuwid, kapayapaan, at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Kaya iwasan po natin na tayo po ay nakakatisod sa mga mahihina. At iwasan po ng mga mahihina na hatulan po ang mga tinatawag ninyong loose at libertine. Dahil ang bawat panig ay tinatanggap po ng ating Panginoon. As far as my conviction is concerned, I keep my Christian liberty for my personal consumption. Am I forbidden to drink wine? No, I'm not. The Bible tells us to drink a little wine, pero little ha? But do I have to publish it to the whole world that I am drinking wine and drinking alcohol? Wag na. Iwasan po natin na makakatisod tayo at magre-react ang mga weak, and that will consume most of our time to defend our position. Wag na. Mag-focus po tayo sa mga bagay na mahalaga sa loob ng iglesia, and that is to proclaim the gospel. Now, ngayon, natapos na po nating binigay ang overview ng Christian liberty. Anong kinalaman po nito sa mga wala pa kay Kristo? Abay, hindi po liberty ang ipinamumuhay ninyo, kaibigan.
Kung kayo ay naglalasing, sapagkat naglalasing kayo at sinisira ninyo ang katawan na ipinahiram ng Diyos sa inyo. Kung kayo ay nagpakasasa sa lahat ng enjoyment dito sa mundo, ito'y sapagkat wala kayong puso na tumitibok para sa Panginoon. Hindi po liberty ang issue po sa inyo. Ang issue is walang puso para sa Diyos. Umiibig sa kasalanan, umiibig sa kalayawan dito sa mundo, umiibig sa kayabangan. Don't you know na sa mga inuman ipinagmamayabang nila na nakasampung bote sila, well, hindi pa rin sila tinatablan. Na kung meron ng humihiga sa kanyang kalasingan, nagpo-post sa Facebook, mahinang kaluluwa, mahinang nilalang. You see, that's not liberty, that's bondage to sin. Bakit ayaw mo sa Panginoon? Sapagkat iniibig mo ang kasalanan. Now, if the Son of God sets you free, you will be free indeed. Lumapit ka kay Kristo, sapagkat ang sinasabi din ng 1 Corinthians chapter 6 verse 9 and 10, wala pong lasenggo na papasok sa kaharian ng Diyos, along with other sins inconsistent with saving grace. Aminin mo, kaibigan, na ikaw ay makasalanan. Alipin sa kasalanan. But the good news is that meron pong kalayaan sa ating Panginoong Hesukristo. Pumunta si Kristo to set the captives free. At kung hindi ka makawala sa alcoholism mo, kung hindi ka makawala sa desire for the flesh, the pride of life, come to Jesus Christ just as you are. At meron siyang kapangyarihan na linisin ka at baguhin ang puso mo. At meron siyang kapangyarihan na bigyan ka ng kalayaan na paglingkuran siya at luwalhatiin siya sa buhay mo. But you have to come to Jesus Christ now. Baka bukas ay huli na ang lahat. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa mensahe ninyo sa umagang ito patungkol sa overview ng Christian liberty. Tulungan ninyo, O Diyos, na makapamuhay kami ng merong peace and harmony over this matter of non-essential things. Bigyan ninyo kami ng wisdom and humility, love and patience, na unawain ang mga bagay-bagay at mag-ingat din sa aming patutuo sa harapan ng mga tao, sa harapan ng kapatiran. Tulungan ninyo kami, O Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.